Cuadro Alas Casimero nang gigil kay Kameda dahil hindi siya kinamayan nito. Matapos ang kanilang face-off mga boss, inabot ni Casimero ang kamay niya pero biglang tumalikod na lang si Kameda. Makikita din natin ang reaksyon ng mismong promoter ni Casimero. Hindi rin siya kumibo matapos talikuran ni Kameda. Pinsan kasi ng promoter ni Casimero itong kalaban niya ngayon mga boss. Kaya tumalikod na lang din si Casimero at sinabi niya sa kanyang post, "Magandang laban to, hindi tayo kinamayan, saan kaya pupulutin ang ulo mo?" Ayan mga boss, talagang nanggigil si Casimero, gusto nang pugutan ng ulo si Kameda. Ngayong araw na ang bakbakan mga boss, kaya abangan lang natin. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong oras yung laban nila. Talagang may galit din siguro si Kameda dito kay Casimero at gusto niya talagang talunin. Kaya abangan natin kung hanggang saan naabot itong si Kameda. Samantala ayon sa post ng isang kaibigan natin na si Pinoy Boxing Prodigy, ayon naman kay former 2 Division World Champion na si Takahiro Hatakeyama, sinabi niya na nag-improve na itong si Kameda. Malakas naman daw itong si Casimero pero inactive siya ng 1 taon at may naririnig din daw siya na natatalo si Casimero sa sparring. Kaya kung makasurvive daw itong si Kameda sa mga unang round, may pag-asa daw si Kameda na manalo sa late round. Ayan ang prediksyon ng isang former 2 Division Champion. Sa unang round lang daw may pag-asa itong si Cuadro Alas by knockout. Ngunit kung makaligtas itong si Kameda, baka matalo si Casimero pagdating ng late round. Ibig sabihin umaasa ang mga Japanese na mananalo si Kameda by decision. Pero sinabi nga ni Cuadro Alas, hindi niya ito papaabutin sa kamay ng hurado. Dahil duda si Casimero sa hurado dahil pinsan ito ng promoter niya. Kaya mas maganda tapusin talaga sa knockout. Kaya abangan natin mamaya si Cuadro Alas mga boss. Samantala nangyari na rin ang face-off ni Kenneth Lover at itong kalaban niya. Talagang malaki po ang diferensya pagdating sa laki. Sana manalo si Lover dito mga boss para magtuloy-tuloy ang rankings niya sa Bantamweight Division. Ito na siguro ang pinakamatangkad na kinalaban ni Lover sa ibang bansa. Kaya abangan natin mamaya ang weigh-in ni Kenneth Lover at laban din niya bukas October 26. Samantala nangyari na rin kanina ang final face-off ni Joseph Parker versus Fabio Wardley. Ito naman ang abangan natin na bakbakan sa heavyweight division ngayong linggo. Samantala Yumir Felix Marcial nakanda na rin na magpakitang gilas sa Trilla in Manila 2. Malaki rin ang kalaban ni Marcial na si Colmenares, kaya naghahanda ng todo si Marcial. Gusto niyang manalo sa laban na ito dahil Trilla in Manila 2. History ito mga boss. Kailangan lahat ng Pinoy na lalaban dito makuha ang panalo. Kaya abangan po natin October 29 sa Araneta. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.